So, mga defenders, nagbabalik tayo para sa isang kwento. No? Ito yung sinasabi na bakit sila nakapokus lang sa mga Duterte. Dahil kung tutusin, hindi naman talaga problema ang Duterte. Ang problema, yung mga namumuno sa atin. Meron na tayong kinakaharap na crisis, pero ang inuuna pa rin nila yung mga Duterte. So, panoorin natin. Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. May problema ang bansa. Nandito tayo ngayon sa crisis sa petroleum. Ba't inuuna pa yung impeachment dyan? Sino nag-i-enjoy? Parang sila lang yata eh. Hindi yan. Di ba? So, sino nga lang daw ang nag-i-enjoy? Sila lang daw. Totoo naman talaga, sila lang ang nag-i-enjoy dun sa impeachment. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, wala silang planong umalis. At natatakot sila na kapag si VP Sara ang nanalo, kulungan ang abot nila. Kaya yun yung isa sa mga talagang nila na hindi mangyari na manalo si VP Sara. Panigurado 100% kulong ang abutin nila, lalong-lalo na yung sangkot sa flood control. So, panoorin pa natin. Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema. Kaya laki-laki ng mga problema dyan na harapin natin. Kung gusto nila ng fair justice, isalis natin lahat ng congressman. Imbestigahan si President. Imbestigahan lahat. Payag tayo lahat yan. Lahat sila imbestigahan. Lahat naman sila may confidential pan eh. Bakit? So, ito yung sinasabi ko na talagang ang tinatarget lang nila yung VP Sara. Ibig sabihin yung justice nila, talagang merong lang kung kanino nakaturo. Di ba? Kasi kung talagang confidential ang tinutumbok ng mga to, lahat ng merong confidential, dapat inaalam. Di ba? Oh. Tapos kung yung may mga atraso na sa COA, dapat lahat yun, may investigasyon din doon. Di ba? Kagaya ng sinasabi ko na yung malalaking government agency, malaki ang atraso sa gobyerno o sa COA. Can you imagine, ang DPWH ay merong 10 billion na suspended unliquidated fund. Okay? Ang Department of Agriculture ay merong 8 billion suspended and unliquidated fund. Ganun din yung DOH na meron pang 9.5 billion na atraso sa gobyerno. Pero bakit hindi sila naimbestigahan? Walang ginawang hearing, walang ginawang pagsuspende doon sa mga head ng bawat agency. 'Di ba? Doon mo makikita na talagang walang parehas na Talagang nakatumbok lang sila sa mga Duterte, lalo-lalo na kay BP Inday. Kasi nga natatakot sila na kapag nanalo si BP Inday, kulong ang abutin nilang lahat ng may atraso sa bansa natin. Panoorin pa natin. Sino mga congressman na yan? Ako, tanong natin sa taong bayan na hindi ako makakasagot pero siguraduhin ko, itanong natin sa taong bayan ko yung mga nag-iimbestiga dyan sa congressman. Matitinaw pa sila? Aware naman kayo, no? Atin yan, pera natin yan. Ngayon parang sila na ang tinatawag na kingdom. I remind them na that is not your kingdom and you are not a king. Darating ang araw, walang forever. True. So, ingat siya sabi na darating yung araw, walang forever. So, yun yung kinakatakutan nila. Na baka pagdating ng 2028 o bago mag-2028, no? Si VP Sara na yung presidente. So, yun yung kinakatakutan nila. Dahil panigurado, lahat sila sa kulungan. So, kagaya rin sinasabi, di ba? So, marami akong narinig ngayon na nasa stage 4 at medyo naghihingalo na. Sana nga, wag na natin paabutin ng 2028. Kunin na. Kaya isa siguro sa mga dahilan kung bakit nagmamadali itong mga congressman na to na impeach si VP Sara. Kasi alam nila na malapit na talaga. So, yun. Peace.